Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin kung anong parating sa inyo in the next 7 days from the time na mapanood nyo ang reading na to, dahil ito ay isang timeless reading. So anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. Okay, so if you're interested in private readings, meron tayong promo ngayon, 25% discount sa tarot reading services pag nag-book kayo ngayong November 2024. So yung link nasa description at sa pinned comment. Okay, kung gusto niyo mag-book for a private reading. Let's see, Aries, what's coming to you in the next 7 days for Aries. Next 7 days. Okay. So, maaring meron kayong pagdadaan ng challenge when it comes to your relationships, partnerships, connections with someone. Okay? Pero, it doesn't mean na tapos na. I think magagawa nyo agad to ng paraan, maaayos nyo. Ano man yung pinagdaanan nyo na yon, may intindihan nyo kung bakit nyo yun pinagdaanan, kasi it's your way to learn, to grow as partners. Okay? Pwede kasing may kinalaman sa pera yung challenges ninyo, or merong ditong pinakikialaman ng in-laws, no, nakikialam sa inyong relationship, so naapektuhan na rin yung connection ninyo. But I feel like you will fix it, aayusin nyo for your family, lalo na kung may mga anak kayo. Yung iba kasi rito medyo emotional dahil merong buntis, so pwede ikaw yung buntis o yung person mo. Okay? Kaya medyo emotional dahil sa mga hormonal changes. Let's see, what is the Ten of Swords? What is the Ten of Swords? The Strength card. Yes. Yung mga challenges nyo, yan yung magpapatatag ng inyong relationship. And I feel like you chose to stay in this relationship because alam mo na merong pang pag-asa. Oo. Ano kasi yan di ba? Sabi, it takes two to tango. So, kailangan, hindi lang ikaw yung lumalaban, pati yung partner mo. So, I think, pareho kayo pinaglalaban nyo itong relationship nito, itong connection na to. Some of you, pwede rin naman tong business partnership na nagkaroon ng challenge, ng problema, lalo na sa income, sa sales ng business ninyo. But, I think, alam nyo pareho yung mga naging pagkukulang ninyo. So, you are working on it. At dahil dyan, no, I think, itong pagkakaayos na to, mas lalong tatatag yung connection ninyo at magagawa nyo ng paraan yung problema. Masusolusyonan ninyo. Financial struggle talaga to. I think kasi meron dito mga taong nakikialam sa decision ninyo. Ganun kasi minsan, no, yung mga family members nakikialam rin. What is the Ten of Pentacles? The Emperor. Ooh. Wow. So, some of you, meron kayong papasuking business na kung saan magkakaroon to ng stability, or meron siyang financial na para sa swertehin siya no? Or if you already have a business, magiging maganda rin yung takbo, yung pasok ng pera. Meron dito na makaka-receive ng mana or like financial help or financial assistance from your family. Oo, let's say yung nanay mo, tatay mo, bibigyan ka ng huge amount of money para makatulong doon sa kailangan mong ayusin financially for your business or sa pansarili ninyong pangangailangan. You have the Ten of Cups, so this is fulfillment, happiness. Alam nyo, Aries, this is the time na masasabi mo na worth it yung mga napagdaanan mong challenges or yung mga sacrifices na binigay mo para sa relationship, para sa business, para sa trabaho mo, kasi you are already reaping the rewards. Yes, in the next 7 days, makukuha mo yung
mga bunga ng pinaghirapan mo. Things are changing for the better. Some of you, Aries, meron paglipat ng bahay, pwedeng lilipat kayo ng mas maganda, mas maayos, mas komportableng bahay or living condition. Yung iba sa inyo, abroad pa nga or malayo. Let's say, galing kayo ng Visayas, pupunta kayong Luzon, or from Luzon, going to Mindanao, ganon. Or this is just going to a better situation, living condition. You have the Empress, so this is abundance. Okay, so maganda ang pasok ng pera. The things that you need will be provided sa inyo. I also see harvest, no? Kung meron kayong mga itinanim, literal, meron kayong farm, meron ditong good harvest. Yung iba sa inyo, merong vacation. Siguro mga yung iba sa inyo, 1 linggo ang inyong bakasyon. So, medyo makaka-recover kayo dyan sa stress na napagdaanan nyo in the past. Pwedeng itong vacation na to, kasama nyo yung family nyo, mga mahal nyo sa buhay. You will give yourself a break kasi deserve mo yon. To the sea, yung iba sa inyo, pwedeng kayo ay magku-cruise. Sasakay kayo ng barko. Ayan. Magku-cruise kayo sa iba't ibang bansa. Or yung iba naman, experiences sa dagat. You will travel through the sea. And I think, ito yung time na hindi ka na magre-resist sa mga nagbabago sa buhay mo. Kumbaga, you are going with the flow. Kasi the more na nagre-resist ka sa pagbabago, the more na nasistress ka lang. So, ngayon, you are embracing change and going with the flow. You have Mercury and Virgo in the 6th house. Be careful pagdating sa health, sa kalusugan mo. Kung merong mga advice sa'yo, like, nagpa-check up ka, in-advise ng doctor, ganito yung gawin mo, ganito yung inumin mo, or ipaayos mo. So, just follow it kasi maaring kapag hindi mo to tinuloy or hindi mo sinunod, pwedeng magkaroon ng mas malaking problema in the future. So, mas maganda na, diba nga sabi nila, prevention is better than cure. And then you have Jupiter in Leo in the 5th house. Wow. So, you're going to be popular. Magiging sikat ka or parang makikilala ka sa area mo, sa community mo. If you are nasa social media ka, maaring magkakaroon ka ng viral na video. Mas makikilala ka ng mga tao, and definitely meron kang mga ma-attract na mga opportunities along the way. So, medyo mag-ingat lang sa mga taong nakikisawsaw sa iyong kasikatan or nakikialam sa mga plano mo. Okay? Kasi meron dyan na naiinggit or tipong gusto nila na makuha kung ano yung meron ka ngayon. So, be careful. Some of you are going to share your knowledge, your skills sa iba. So, pwedeng magiging teacher ka, coach, trainer, mentor, ayan meron talagang gustong sumabotahe sa iyo sa trabaho, sa career, sa business. So, watch out. Mag-ingat ka. Okay? So, ito may mga changes. Pwedeng meron kang desisyon na pabago-bago sa trabaho mo, sa business, sa career mo. So, kailangan bago ka mag-decide, ka na talaga, sigurado ka na para hindi magulo. Okay, let's see your love life ng mga Aries. Ayun, self-care, focusing on yourself. Someone is meron taong na aalala ka, nami-miss ka. Pwedeng itong person na to will try to contact you, tatawagan ka, magre-reach out sa'yo. Lalo na nakikita nila na mas maganda na yung sitwasyon mo ngayon na wala sila sa buhay mo. Oo, so
Ngayon, alam mo na yung intentions nila sa inyo. And marirealize mo na, hindi mo na pala kailangan tong taong to. Kasi minsan, no, kapag nagkaroon ng separation, tapos biglang bumalik tong person na to, marirealize mo kung gusto mo pa ba talaga siya o hindi na. So, that's the clarity that you need. Balance. Ask how to bring balance to the situation and into your heart. So, I think this is balancing your energy, your time, na kumbaga lahat magagampanan mo, mabibigyan mo ng attention. Okay? So, that is your reading, Aries. Thank you so much. Bye.